Handa ang House Ethics Committee na tumanggap ng mga reklamo laban sa mga kongresista na iniuugnay sa budget insertions at flood control scandal, kung saan isa sa mga pinakabagong idinadawit dito ang Bicol Saro Party List ni Congressman Terry Ridon. Bagamat ang kongresista pumalag, ang detalye sa report ni Mela Lesmoras. Nanindigan si House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon na walang dahilan para siya'y magbitiw sa pwesto. Ito ay bilang tugon sa panawagan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na mag-resign na siya bilang pinuno ng Public Accounts Panel. Iniuugnay kasi ni Leviste ang Bicol Saro Party List na kinakatawan ni Ridon sa malalaking kontraktor na dapat na anyang maimbestigahan. Talagang we had been very fair and we had been able to contribute to the truth-telling that we had been seeing in the flood control controversy. No? We had been firm and fair, and there is no reason for me to actually resign on the matter. But if he would want me to recuse, kung yan po ang gusto niyang gawin, if we will do an investigation, for example, on yung sinasabi niyang Bicol Gold Rock, no? I think wala naman yung problema doon. Pero I think resignation is out of the question. Hamon ni Ridon kay Leviste, ilabas na lang niya ang Cabral Files o sinasabi niyang listahan ng umano'y 2025 budget insertions at project proponents sa DPWH na nakuha niya mula kay yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Iniuugnay din kasi rito ni Leviste si Ridon bagamat hindi pa siya kongresista noong panahong iyon. Bisperas na ng Pasko bukas. So, tingin ko dapat yun po muna unahin natin. Alam ko maraming gustong bagong kwentong gawin po si Congressman Leviste, pero unahin muna niya yung pong mga tanong ho natin sa kanya. Nasaan na yung listahan ng Cabral Files? Pangalawa, aminin muna niya na nag-fake news siya at nagsinungaling siya na meron po akong 150 million insertion for the 2025 national budget. So yun muna. Merry Christmas, Leandro. Sa ngayon, ilang kongresista na rin ang unang nadawit sa issue ng umano'y malawakang budget insertions at flood control scandal. Ayon kay House Committee on Ethics Chair J.C. Abalos, kahit sino maaari ring maghain ng reklamo sa kanilang komite ukol dito. Well, anything that infringes upon the dignity and integrity of the institution can be a ground for an ethics complaint. And maski sino po pwede mag-file ng case. So these things on insertions or anomalous infrastructures, these are things that can possibly fall under the jurisdiction of the Committee on Ethics. And we will be guided by evidence po. And of course, due process. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.